Kung ano-ano. Teka lang. Si Romualdez ba wala? Si Romualdez wala, hindi ba kasama sa survey? Maya naman kayo. Si Lenny, binanggit nyo. Si Mama Lenlen yun. Ano? Si Tulfo, binanggit nyo. Si BP Sara, syempre, pinakaunang-una. Napakalaki ng agwat nila. Tapos si Romualdez, hindi nyo malang sinama. Kayo talaga. Sama nyo dapat. Sayang yung effort niya. Seryosong problema natin yan. Kaya po yung mga adik-adik ngayon, talagang malakas ang loob nila. Kasi alam nila may kakampi sila eh. Pero nung panahon ni Tatay Digong, wala. Hindi makaporma yung mga yan. Ngayon parang sila naghahari. O bakit yung human rights hindi mag-ingay ngayon? Di ba? Eto nga mga kapatid, panoorin ho natin ito. No? Galing to sa ating Pinas News Insider. Nakalagay kasi, hala bumitaw. Bumitaw na raw si Soto Lacson matapos bumaligtad Senado, papalitan ni Cayetano Marcoleta, President Sara 2028. Patungkol po dyan yung topic nating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Alright, syempre ang reaction video na ito etid sa inyo na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, pero ito may nakita kasi ako si Vince Dizon, ay isisingit ko lang muna to. Sabi niya kasi dito, ewan ko lang kung totoo biruin nyo, sabi ng ganun. In just 3 months, nalutas niya agad ang problema sa flood control. Naniniwala ba kayong nalutas agad in 3 months yung issue o yung problema natin sa flood control? Ha? Sino bang napakulong nyo na sikat? Di ba si Bong Revilla lang? Sino pang mga sunod? Ewan ko lang kung totoo yun Pero mga sir, marami pa po tayong problema dito sa ating bansa. Yun po ang pinaka-issue. Hindi yung pinoproblema nila kung paano ma-impeach si BP Sara. Di ba laging ganyan? Mga kapatid, palike po ng video. Simulan na ho natin itong panoorin ano ang meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang tila pag-amin mismo di umano ni Senate President Tito Soto ayon sa nakalap nating source na siya ay maaring matanggal di umano sa pwesto bilang Senate President anumang oras at mapapalitan sa pagka-Senate President at nangangamba at natatakot na mapapahiya lamang sa mata ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa nakalap nating source online, Soto, may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang. Sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kanyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Gayunman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kanyang liderato. Unquote. Komento pa ng maraming Pilipino online, dapat si Cayetano ang ipalit o kundi si Marcoleta para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado na siyang winalang hiya ni School Bukol at Pinky. Deserve mo yan, Soto. School Bukol na Pinky pa. Alam niyo kung bakit maraming Pilipino po ang may ayaw na sa dalawang ito? Kasi
alam nyo yung malapit na, yung mga witness nga halos nababanggit na daw si Romualdez. Pero inililihis nitong mga to. Hanggat maaari, hindi maimbitahan si Romualdez. Ewan ko, siguro dahil sobrang yaman talaga ni Romualdez, marami siguro siyang talagang salapi. May mga business pa to, tapos may bahay pa ata to sa ibang bansa. Kaya itong mga mayayaman din o may pera din na, ewan ko ba, ba't ganun may pera na sila, pero gusto pa nilang magkaroon ng maraming pera. Samantalang sobrang dami na rin nilang pera, gusto pa rin nilang magnakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Naalala ko lang yung gano'n na minsan napapaisip ako habang lalakad-lakad o may ginagawa. Gano'n talaga ako na sabi ko, ba't kaya gano'n yung mga magnanakaw sa gobyerno ngayon talaga? Sobrang bilyon na ang pera. Pero bilyon pa rin ang kukunin. Dati pag may project, sinasabayan ng pangungurakot. Ngayon, pag may project, talagang wala kang makikitang project. Kukunin talaga lahat. Ghost project. Tapos, gusto nyo, itigil na lang ng ganon-ganon? Hindi ho, sir. Sabi nung isa daw doon, nakakasawa na raw, paulit-ulit na lang yung flood control. Kutsa, ganun na lang ba yun? Daming problema ng bansa natin. Pwede ko bang maiisingit saglit lang yung human rights or yung yung ginawa nila ng museum ba yun? Yung si Kian ba o Kial? Kian, no? Iba pala si Kuya Kial. Shout out, Kuya. Ayun nga, addict, pusher o gumagamit etc. Sabi ng police noon. Tapos ginawan ho nila ng museum, yung mga ganon, yung mga adik-adik. Di ba parang ang gago mo? Pero nitong nakaraan, may pinagsamantalahang babae. Tapos binawian niya pa ng buhay. Yung gumawa nun, gumagamit daw ata ng illegal powder. Ibig ko sabihin, kasi si YouTube mahirap magsalita ng Kaya iniiba ko yung term ko Gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Yung babae na yun, ayaw nyo bang magsiingay? Ayaw nyo mag-ingay na, oy, katarungan para sa babaeng ito, napagsamantalahan. Kaya dapat ang mga adik ganito ang gawin. Wala binibaby ninyo Seryosong problema natin yan. Kaya po yung mga adik ngayon, talagang malakas ang loob nila. Kasi alam nila may kakampi sila Pero nung panahon ni Tatay Digong, wala. Hindi makaporma yung mga yan. Ngayon parang sila naghahari O bakit yung human rights hindi mag-ingay ngayon? Di ba? Naisingit ko lang. Napakasama ho ng ganito na ang pangit tignan. Maglalagay ka museum sa mga nadamay daw ng EJK. Hindi nadamay. Sabi nga sa lugar daw na yun. Napanood ko yun, Kian. Sabi daw sa lugar na yun, sabi ng pulis, ano ba yun? Sabi, salot daw doon. Salot ba yun? Basta gumagamit o pusher. Tapos nung na-deads na, ano na daw, mabait na daw. Siguro may bait pa rin sa katawan. Pero, ganito ba? Gusto nyong buhayin yung mga lintik na salot sa lipunan? Gaya na lamang nung nag-aasa nga, di ba? Nakakalungkot yun sa magulang. Pinalaki niya anak niya, tapos gaganunin lang ng adik. Tapos yung human rights magpasa hanggang ngayon, hindi nag-iingay. Shit, di ba? Isipin nyo na lang yun. Okay, tuloy na ho tayo, no? Dapat mapalitan ka na agad dyan sa pwesto mo. Tandaan. Yan, di ba? Kita niyo yung mga pinag-aasikaso nila, yung mga usapan patungkol po sa mga politika. Diyan sila naka-stick. Hindi sa problema talaga ng ating bansa. Na kung nakuha mo ng mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring bigla ang mawawala sa iyo ng mabilisan. Matatanggal ka na agad dyan sa pwesto mo dahil halatang klaro pa sa sikat ng araw na may pinoprotektahan ka at takot kayong malantad ang katotohanan. Alam mo sa Senado din base lang naman to sa opinion ko.
Kaya yung iba nagsisikampiyan din sa mga mali. Eh siguro may mga baho din sila. Mayroon silang mga tinatagong kinakatakutan na kapag nag-BP Sara sila, eh baka sila naman ng pag-initan dahil nga dun sa issue nila. Gaya na lang ng bilyar. Di ba? Yung tubig-tubig issue. Kaya sila hindi makaporma. Biruin mo, mga senador kayo. Ginaganyan lang kayo ng dalawa dyan. Ni School Vocal tsaka daw ni Pinky. Sino ba yung mga yun? Hindi ko kilala yun. Okay, talayo tayo. Ayan na, umami na rin sa wakas si Itbulaga na siya ay masisibak sa pwesto. Deserve mo yan, School Bukol. Bumalik ka na lang sa Itbulaga. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto. Dahil ang dapat dyan ay yung totoo para sa bayan at dapat abugadong may alam sa batas. Katulad ni Cayetano at Marcoleta. Kaya mas mabuti pang mag-resign ka na lang habang maaga pa. Huwag mo nang paabutin na magkudita pa o magrigodon. Mapapahiya. At eto na nga mga kababayan, unang survey. Actually, parang ito ata yung pinaka-main na ginagawa ng Pinas News Insider, yung channel na to na pinanonood natin. Ito talaga yung pinaka-highlights eh. Kasi yung kaninang binabalita, parang narinig ko na kasi dati yun. Matapos magdeklara si BP Sara, aba eto, nilampaso agad ang mga posibleng makakalaban niya sa halalan. At sino nga ba ang napupusuan ni BP Sara na makakatandem niya? Abay dahil tayo ay bida-bida. Malay mo, baka sabihin ko na. Sino nga ba ang nirecruit ni BP Sara? Alamin natin yan. Maya-maya lang. May nababasa ako, Bam Aquino, o kaya Lenny Robredo, na nag-comment pa sa akin, naliligaw. Sabi daw, ayaw daw ni Lenny kay BP Sara, mga ganun. May nagko-comment dito, mga dilawan, mga siraulo kayo, magsialis nga kayo. Mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At Yes. syempre, huwag kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya ano pa hinihintay mo? Gawin mo na ngayon! At eto na unang arangkada sa kauna-unahang pagkakataon. Kauna-unahang survey matapos magdeklara si BP Sara, natatakbo siya. Aba eto na, nilampaso agad niya ang mga posibleng itatapat sa kanya. Kung sino-sino ang mga personalidad na yan, aba tara na, alamin natin yan sa balita ngayon lang. O eto, mga kababayan, panoorin po natin. Ayos ah. Kung ngayon gagawin ang presidential elections, malaki ang tsansang manalo si Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa research firm na Acquisition Apps. Sa kaparehong survey, trailing as alternative choices sina former Vice President and current Naga City Mayor Lenny Robredo at Senators Rafi Tulfo and Risa Ontiveros. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Ako si Sara Duterte. Nangunguna sa isang survey si Vice President Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Sa isang pre-election presidential survey na isinagawa ng Acquisition Apps Incorporated mula February 19 to 20, ilang araw lang matapos ang deklarasyon ni VP Sara, lumabas na 43% ng mga na-survey ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nakakuha ng 27% of voter preference. Pangatlo sa listahan si Senator Rafi Tulfo na nakakuha ng 15%, habang pang-apat naman si Senator Risa Ontiveros na may 3%. Papaalala ko lang si Rafi Tulfo, tahimik. Tahimik na yan tahimik. Sa flood control, hindi masyadong maingay, hindi masyadong agresibo. Tandaan nyo yan. Voter preference. Karamihan sa mga nagnanais na maging pangulo si VP Sara nanggaling sa Visayas at Mindanao, habang ang suporta naman para kay Robredo nagmula sa Calabarzon at Bicol Region. NCR at Central Luzon naman ang naging hatak ni Tulfo. Ayon din sa parehong survey, sina Robredo at Tulfo ang second options ng primary voters ni VP Sara sa pagkapangulo. 1,200 participants ang nakilahok sa naturang survey, kung saan 12% ang mula NCR, 23% ang galing Northern Luzon, 22% ang taga Southern Luzon, 20% ang mula sa Visayas, at 23% naman ang galing Mindanao. Ayun, mga kababayan. Unang arangkada na survey, nilampaso agad ni BP Sara. Pero ang tanong, magbabago pa kaya ang desisyon ng taong bayan? Sa tingin ko hindi na Kasi nakikita naman natin, kung Malaki ho ang agwat ni BP Sara sa mga magnanakaw. Sobrang laki ho ng agwat. Napakalaki. Baka nga kung walang dayaan na mangyayari,
maliit na porsyento lamang ang makuha ng mga magnanakaw kung tatakbo silang presidente. O yung mga sumisipsip sa mga magnanakaw o yung mga nagsasabing magnanakaw yung kalaban nila pero bandang uli hinahalikan na nila. No, nakikipagtsuktsakan na sila doon sa mga sinasabi nilang magnanakaw dati, ngayon nakikipagkamayan na sila. Mga bullshit, di ba? Huwag niyong sabihin sa amin na buti nga nagkakaisa, kinakalimutan ng pamumulitika o kininayo o lokohin niyo sarili niyo. Sisirain si VP Sara Duterte, matagal niya siyang sinira eh. Baka ang iniisip ko ng iba, yung nangyari kay Jejo Marbinay, mangyayari din kay VP Sara. Magkaiba po, no? Magkaiba po. Kasi si VP Sara Duterte, mula umpisa, ay talagang binebengbang na siya. Sinisiraan na po siya. Itong mga dilawan, sinisiraan na Grabe siya ni yung Martin word. Romualdez, mga kampon ni Martin Romualdez, at mga kampon ni Bongbong Marcos Jr. So, wala na pong sisirain sa kanya. Lahat ng paninira po na po pwedeng gawin sa kanya, ay ibinato na po lahat sa kanya. Pero ano nakikita nyo ngayon? Pati nga si Corina sabi ni Corina sana daw yung mga tuhod nila ay kaparehas ng tuhod ni VP Sara. Dahil kung ano-ano nang ginawa na pambabatikos, pambibira kay VP Sara, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Okay? So, etong preference na to, mga kababayan, ay sa tingin ko hindi na magbabago. Bagkos ito po ay tataas pa ng tataas dahil nakikita nila na si VP Sara ay hindi nagpapatinag. Nakikita nila na si VP Sara Duterte ay inosente. Dahil tingnan mo kung ano-ano ng paninira ibinato sa kanya. Pero napakataas pa rin ng tiwala na ibinibigay sa kanya ng taong bayan at gusto pa rin siyang maging presidente. Dahil ayon sa survey na yan, kung ngayon gagawin ang halalan ay pihadong panalo si VP Sara. Kung pagbabasihan po natin itong pulso ng bayan. Although hindi po naniniwala si VP Sara Duterte sa mga survey na yan, abay malaking factor po itong mga survey na ito. Oo naman. Malaking factor po ito, tulad po ng nakagawian ng mga politiko at ng mga Pilipino na itong mga survey po na ito ay ginagawa nilang basihan sa pagpili kung sino ang iboboto ng taong bayan. At ayon sa survey, mga kababayan, 43% ang nakuha ni VP Sara. 27% Laki. naman ang nakuha nung sinasabing pinakamalakas na mga kalaban ni VP Sara Duterte na si Robredo. At 15% naman ang nakuha ng Mr. Grandstanding na si Tulfo. At ang nakakatawa dito, 3% naman ang nakuha ni Ontiveros. Walang iya kayo. Kung ano-ano. Teka lang. Si Romualdez ba wala? Si Romualdez wala, hindi ba kasama sa survey? Maya naman kayo. Si Lenny binanggit nyo. Si Mama Lenlen yun. Si Tulfo binanggit nyo. Si VP Sara syempre pinakaunang-una, napakalaki ng agwat nila. Tapos si Romualdez hindi nyo malang sinama. Kayo talaga. Sama nyo dapat. Sayang yung effort niya. Tuloy tayo Ang circus na pinagagawa nito ni Risa, yan lang ibibigay nyo sa kanya. Unfair kayo, ha? Napaka-unfair ninyo. Oo. Kulang na lang lumunok ng baga. Di ba? Kulang na lang lumunok ng apoy si Risa Ontiveros, tapos 3% lang ibibigay nyo. Ano ba naman kayo? Kung hindi ba naman ewan ko kung matino pag-iisip niya, winagayway ba naman yung matawat? Ewan ko kung totoo yun Ewan ko kung edit lang yun. Pero nung nakita ko yung memes na yun, memes ba yun o totoo? Ewan ko. Nung nakita ko yun, sabi ko, nyik. Gagi ang pusa. Ang daming problema ng bansa pag wawagayway yung inatupag doon. Hindi kami ganun kababaw para sabihin na wow, mahal niya talaga ang bayan, winagayway ang watawat ng Pilipinas doon malapit sa West Philippine Sea. Hindi kami gunggong. Hindi kami tanga, hindi rin sarado ang utak namin. Pag may nagagawa kayong mga mabubuti, ibabalita namin. May ginawa ba kayong mabubuti? Wala. Halos magmukhang tanga na. Si Risa Ontiveros, tapos ibibigay nyo 3. Huwag naman kayong ganyan. Itaas nyo yan. Baka mamaya magbayad na naman 3%. Oo. Diba? Pero, mga kababayan, joking aside, kidding aside, no? Kahit pagsamasamahin pa dito, ang mga nakuha nila mga porsyento, panalo pa rin si VP Sara Duterte. Dahil sigurado ako na doon sa mga nabanggit na pangalan, meron at meron na lalaban dyan kay VP Sara, lalo na si Risa Ontiveros. Pero 3% lang. Kung halimbawa, tumakbo si Risa Ontiveros, no? Bawasin natin. Kasi kung pagbabasihan natin o pagsasama-samahin natin,
Si VP Sara Duterte ay 43 at pagsasama-samahin natin yung 27, 15, tsaka 3% ng mga makakalaban niya Tuloy-tuloy is tayo, 45. Oh, so 43 kay VP Sara. I-minus na natin itong number 3 ni Risa Ontiveros. So magiging 42. Di ba? Kasi tatakbo yan. Hindi mo mapipigilan yan si Risa Ontiveros. Pumunta na nga doon sa West Philippine Sea. Di ba? Nag-medical mission daw. Ano gagamotin niya doon? Mga isda? Di ba? Oh. Kung ano-ano pinagpagbibida ang ginawa ni Risa Ontiveros, tapos ang puntos na ibibigay nyo, 3 lang. Buti sana kung basketball yan, 3 points, malaki yan. Oh. Kaso, election ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. Ha? So, itaas nyo yan. Oh, sa halimbawa, so pagsamasamahin natin, yung kay Robredo, kay Tulfo, tsaka kay Risa Ontiveros, that's 45%. Kay BP Sara, 43, i-minus natin yung 3 ni Ontiveros, kasi tatakbo yan. So, magiging 42 na lang. So, lamang pa rin si BP Sara Duterte ng 1%. Pero sa tingin ko, itong may mga undecided pa dyan, at syempre yung nakagawian ng mga Pilipino kung sino malakas, yung mga undecided, doon pumupunta eh. Di ba? Para masabi, itong mga undecided, ito ha, dito tayo sa sigurado, para hindi tayo mapapahiya, dito na tayo sa sigurado bumoto. O walang iba, sino ba yan? BP Sara Duterte yan. O, di ba? O, kasi yung numero na yan, hindi na magbabago yan. Kasi nakita ng taong bayan kung gaano kalakas, kung gaano katibay ang paninindigan ni BP Sara Duterte. Hindi siya nagpatinag. Diba? One versus everyone. Diba? One versus everything. Diba? Oo. Hindi nagpatinag si BP Sara Duterte. Kaya nga, takot na takot sila eh. Kaya nga, mula nang magdeklara si BP Sara Duterte, diba? Walang nangangahas na magsabi na ako lalabanan ko si BP Sara. Walang ganun. Lahat sila nanahimik. Nanahimik sila. Ano ibig sabihin yan? Dahil takot sila na lumaban kay BP Sara. Pero, kahit mga takot yan, maglalakas loob yan. Kasi hindi naman po pwede na si BP Sara lang nang tatakbo. Lalabanan nila at lalabanan yan. Pero, huwag kayong magkakamaling mandaya dahil nakamasid ang taong bayan. Pero ang tanong dito kasi, ang malaking katanungan na meron sa ating mga kababayan ngayon ay kung sino ba talaga ang nirecruit ni BP Sara. Sino ba talaga ang ipapareha sa kanya? Yun ang malaking katanungan eh. O sige. Sa ngayon ay wala pang malinaw na katandem si VP Sara sa 2028 elections. Wala pa talagang malinaw kung sino-sino ay pinapartner kay BP Sara Duterte, wala pa nga naman siyang sinasabi. Pero ngayon, dahil yan ang katanungan ng ating mga kababayan, sige, tingnan natin, i-analyze natin kung sino ba talaga yan. Sinasabi niya, ni-recruit niya, malay natin, matumbok natin. Hindi ho ba? Pero kung kayo, sino ba tinutumbok ni BP Sara? I-comment nga ninyo. Pero kung si Atty. Clint Aranas na Secretary General ng Partido Demokratikong Reforma ang tatanungin, si Senator Rodante Marcoleta Anya ang best running mate ni VP Sara. Pwede. Marcoleta's a brilliant lawyer. I mean, he makes sense. He talks sense. He's very sensible, to be honest, and very pragmatic. Yan. Posible. Kasi abogado to eh. Ang sabi ni BP Sara, etong nire-recruit ko, siya ang magpapanagot sa mga nagnakaw sa gobyerno. Alam naman natin, alam naman natin na itong si Senator Rodante Marcoleta ay talagang nilalabanan niya ang mga mandarambong, nilalabanan niya yung mga nagnakaw sa gobyerno. Hanggang ngayon, nilalabanan niya. 'Di ba? So, posible na si Rodante Marcoleta, yung sinasabi ni BP Sara, pero ito nga ang problema. Wala namang sinabi si BP Sara. Napaka-vague yung yung explanation niya. Kung hindi natin talaga malaman kung sino. Pero kung pagbabasehan natin ang sinasabi nito ni Mr. Aranas, his pronouncements are good. We find we're comfortable with his announcements. He's very smart. Kaya balak daw nilang imbitahan sina VP Sara at Marcoleta na maging miyembro ng kanilang partido bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa dalawa. Does the party have a plan to invite VP Sara formally to become a member? Yes, it's because I think right now there are many parties who want to have her, and surely we are considering. Marami daw mga partido na gusto si BP Sara. Tapos kayo, mga magnanakaw kayo. Kasi ngayon, mga kababayan, unti-unti na yan, pumuposisyon na yung mga yan eh. Doon niya pupunta kung sino ang malakas. Malakas ngayon si BP Sara eh. Nakita naman natin doon sa survey. Kauna-una ang survey. BP Sara talaga ang sinasabi eh. BP Sara talaga ang gusto ng mga Pilipino. Kaya, lahat ng mga partido na yan, pag nakita nila na si BP Sara talaga iniiwan yung kanyang mga posibleng mga kalaban, unti-unti nang gagapang yung mga yan eh. Ganyan mga ugali niyan eh.
yung fly the butterfly ng mga politiko, ganun. Fly ng mga partido, ganun ang mga ginagawa niyan. Sasabit yan doon sa malakas. Hindi naman lumalayo. We are, used to be, we are friends naman with the family. And like VP Sara, Senator Marcoleta is not a member of Partido Reforma. Yes. Do you plan and intend to invite him as well to become a member? Yes, we would like to invite him also. If not, we'll adopt him. Our position here naman is really we want stability in government. Because it affects the economy. Pero si Marcoleta, iwas muna sa issue at nais daw munang ituwid ang mga mali nito. Hindi rin daw muna anya pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 national elections. Ayan.